Gawa tayo ng creamy at cheesy at hindi dry na chicken macaroni kahit abutin pa po ng ilang araw sa inyong ref. Lahat po ng listahan ng ating mga sangkap ay ipa-flash ko na po sa screen para makuha nyo agad. Nasa 500 pesos lang po lahat ng ating ginastos, nakapitong tab na po tayo. Over medium high heat, magpakulo lang po tayo ng tubig, then lagyan po natin ito ng kaunting asin. Dito po natin pakukuluan o lulutuin yung ating chicken breast. Niluto ko lang po ito ng 20 minutes, then habang ito po yung aking pinapakuluan, tinatanggal ko lang po yung mga scums or yung mga puting umiibabaw po sa ating tubig. After nyan, hanguin, palamigin, then kapag kaya na po ng ating kamay, hihimayin na po natin ito. Huwag niyo pong itapon yung pinakatubig na pinagpakuluan po natin ng chicken dahil dito na rin po natin lulutuin yung ating macaroni. Pakuluan nyo lang po ito hanggang sa para sa inyo ay tamang-tama na po yung pagkakaluto. Dito po sa amin, niluto ko naman po ito ng 15 minutes. Nakadepende po ito lagi kung anong brands ang inyong gagamitin. Make sure lang po na sa tuwing nagluluto kayo ng macaroni ay hinahalo nyo itong mabuti nang sa ganon maging pantay po yung pagkakaluto. Then, i-drain, hugasang mabuti at patuluin po uling mabuti bago naman po natin ihahalo dito yung iba pa nating sangkap. Sa pampalasa po natin, naglagay ako ng asin at paminta. Haluin na po muna natin para kumapit na yung lasa sa ating macaroni. Then, ilagay na rin po natin yung ating hinimay na chicken. Depende na po ito sa inyo kung gaano po ito kalalaki. Sa akin po kasi ayoko nung masyadong maliliit para ramdam na ramdam po talaga yung chicken habang kumakain ka nito. Maglalagay rin po tayo rito ng carrots. Ginadgad ko na lang po ito dun sa gadgaran din po ng keso para hindi na po natin kailangan pang lutuin. Ilagay na rin po natin yung ating pineapple tidbits, raisins or pasas. Kung hindi po kayo mahilig dito, pwede nyo naman pong i-disregard. Isang box ng keso yung aking ginamit dito. Yung kalahati po ay hiniwa ko lang po ng maliliit na pa-cubes. Then yung another half naman po ay aking ginadgad. Isa po ito sa magbabalanse sa lasa ng ating macaroni. Maglalagay rin po tayo rito ng pickles, kaunting condensed milk, mayonnaise, at all-purpose cream. Ito po ay importante nyong matandaan. If ever lang po na yung inyong chicken macaroni ay ihahanda nyo agad, yung bang palalamigin nyo lang halimbawa sa inyong fridge ng 2 hours, then ihahain nyo na at mauubos na po ito. Huwag na kayong maglagay pa ng evaporated milk, then yung inyong salt gawin nyo lang pong 1 teaspoon. Pero if ever naman po na mai-stack pa ito sa inyong fridge at hindi pa po agad ito mauubos, maglagay po kayo ng evaporated milk nang sa ganon hindi naman po nagdadry yung inyong macaroni. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating chicken macaroni na talaga naman pong isang recipe na naman na hindi ako sa inyo ipapahiya kahit pa po ihain nyo ito sa inyong mga espesyal na okasyon. Bago ko po ilagay sa aming fridge, nilagay ko po muna sa 500 ml na tub nang sa ganon anytime kami mag-crave per tub na lang po yung aming kukunin. 7 tubs po na tig 500 ml yung aking nilagyan dito at bawat isang tub naman po 430 grams yung laman, hindi po kasama yung timbang ng ating tub. Kung gusto niyo po itong gawing pang negosyo, mag-full costing na lang po kayo dahil magkakaiba po yung presyo ng ating mga sangkap bawat lugar.